Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Holy Monday pa lang, pero fully booked na po ang maraming biyahe ng bus sa iba't ibang probinsya, katulad ng sa Bicol Region. Samantala, nahuli naman ng Philippine Coast Guard ang isang shipping company sa Batangas dahil sa overloading. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Maaga pa lang dumating na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX si Nanay Marivic para ihatid ang anak na biyaheng Bicol. Mahirap anya ko ipagpapabukas pa ang biyahe. Maaga kaming kukuha ng ticket, baka maubusan. Hindi siya makakasakay. Baka dito pa kami ma-stuck. Mas mahirap yun. Ngayong Holy Monday pa lang, fully booked na higit 40 trips sa iba't ibang probinsyang pa-south gaya sa Bicol Region. Kaya't payo ng pamuno ng PTEX sa mga biyahero, agahan ang pagpunta sa terminal lalo na sa Holy Wednesday dahil marami nag-half day sa trabaho para makabiyahe agad. Wednesday ng hapon talaga sisipa yung bilang natin pataas, and then of course yung Holy Thursday, dyan naman talaga magsasabay-sabay na yung mga kababayan natin. Posibleng tumaas sa halos 200,000 kada araw ang mga pasahero sa kasagsagan ng Holy Week Exodus kumpara sa hanggang 150,000 na daily average sa PTEX. Nauna rito, may nilabas na higit 1,000 na special permits ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa provincial buses para masigurong sapat ang masasakyan ng mga pasahero. Binisita rin ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Tizo ng PTEX. Pinunan niya ang kawalan ng schedule ng biyahe sa malalapit na probinsya. Kasi kahit ako, pupunta lang ako ng Tagaytay o kaya ng Cavite, dapat alam ko din kung ano oras ako aalis. Kasi mapoprogram ko yung oras ko. Magiging predictable yung oras ko. Ang problema, kung di ko alam, pwede ako maghintay dito ng 2, 3 oras, 4 na oras, 5 oras. Nanawagan din siya sa PTEX na dagdagan ang bilang ng mga CR sa loob ng terminal para sa convenience ng mga pasahero tuwing peak season. Samantala, iniimbestigahan ngayon ng DOTR ang isang shipping line na may biyaheng Batangas-Romblon dahil sa pagtitinda ng tiket na sobra na sa kapasidad. Ayon kay Dison, nahuli ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG ang naturang barko. Nakakaawa sa mga kababayan natin kasi may mga na-stranded. Obviously, na-stranded sila kasi nagbenta ng mas madaming ticket yung shipping line compared dun sa allowable number of passengers and weight. Pananagutin ng ahensya ang naturang shipping line. Nauna nang pinag-utos ni Dison ang mahigpit na pagpapatupad ng anti-overloading policy para sa kaligtasan ng mga biyahero. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.